Matamlay si Luella habang nakamasid sa ama niyang sinusuri ng mga doktor. Kanina lang nang isugod nila ito sa hospital dahil sa bigla itong natumba at nawala ng malay. Magiging maayos din ang tatay mo, anak. May pasok ka pa, di ba? Mamaya'y mapagalitan ka pa ng boss mo dahil late ka na. Hinimas-himas ng kanyang ina ang buhok niya upang ipahiwatig sa kanya na magiging maayos ang lahat. Mama, hindi pa ako handa na mawala si tatay. Gusto ko pang iparana sa inyo ang kaginhawaan. Naiiyak na wika niya bago napasulyap sa kanyang ina. Ginapang po ninyo ko sa hirap para makapagtapos at ngayong nakatapos na po ko, magsisimula pa lang po kong bumawi sa inyo. Kaunting tiis pa sana, pero parang hindi na magagawa ni tatay na mahintay ang panahon na wala na tayong pinoproblema pagdating sa pera. Kapag nakita ka ng tatay mong ganyan, mas lalo lamang siyang mawawala ng pag-asa, Luella. Ngunit kung ipapakita mong matatag ka, hindi siya panghihinaan ng loob. Kaya natin to, anak. Saglit lang ang ama mo dito. At makakalabas din naman siguro siya. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Pinipilit maging matatag ng kanyang ina, kahit paalam naman niya at nararamdaman niya pang gusto na rin itong sumuko. Pinahid ni Luella ang kanyang luha. Mauna na po ako. Dito na lang po ako didiretso mamaya para makapagpahinga po kayo mamaya. Wika pa niya bago iniwan ng ina niyang hinihintay ang mga doktor na sumusuri sa kanyang ama. Sa tricycle, hindi mapigilan ni Luella ang mapahagulgol. Miss, alam kong mabigat ang problema mo. Kita naman sa mata mo pero pasasaan ba't makakaraos ka din? Wika ng may edad na lalaking nagdadrive ng tricycle. Pasensya na, Manong, dito pa ako nag-emote. Nahihiyang sabi niya bago pinigilan ng paghagulgol. Hindi ko na po kasi kayang pigilan ang pag-iyak ko. Hindi naman masamang umiyak, iha. Basta alam mo kung kailan ka titigil. Kasi hindi naman pwedeng puro pag-iyak lang ang gawin mo. Kailangan mong lumaban. Hindi siya kumibo at patuloy lang sa pag-agos ang kanyang luha. Inayos lamang ni Luella ang kanyang sarili nang makarating na siya sa building. Nawala na ang bakas ng luha niya at nilagyan ng ngiti ang kanyang labi. Pumasok siya sa opisina. Dinatnan niya si Cyrus doon na abala sa mga papers na nakatambak sa table. Sir, sorry I'm late. Magalang niyang sabi bilang paghingi ng paumanhin. Bakit ka nga ba late, Luella? Baritono ang boses ni Cyrus. Sir, nasa hospital po kasi ang tatay ko. Isinugod po namin. So what happened? Wala pa pong resulta. Mamaya pa lang po malalaman pag uwi ko. Pumunta siya sa kanyang upuan. Check ko lang po ang schedule niyo, sir. Wika pa niya bago ito nilagpasan. Napasulyap si Luella sa boss niya nang tumayo ito at isarado ang pinto. Luella, sa tingin ko naman, alam mong interesado ako sa'yo, right? Napaawang ang kanyang labi. Sir? Kahit alam niya, pinili niyang magmaang-maangan. Gusto mo ba ng extra income? Since alam ko naman nakapos ka. Dahil sa gastos ninyo tapos sumabay pa ang ama mo. Pasensya na, sir, pero iba na lang po ang gawin niyong parausan. Kibit balikat na bumalik sa upuan si Cyrus, kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Sumasabay pa si Cyrus sa kanyang problema. Gustong-gusto na talaga niyang umalis sa kumpanya nito. Dapat ay sa susunod na buwan, mag-aayos na siya para sa panibagong a-applyan niya. Ngunit na hospital naman ang kanyang ama. Mas dapat siyang mag-focus sa trabaho at tiisin na lang muna si Cyrus. Ngunit hanggang kailan niya ba hahayaan si Cyrus sa motibong pinapakita nito? Ang hindi niya pa maintindihan, may nobya na si Cyrus. Bakit kailangan pa nitong tumikim ng ibang babae? Bakit kailangan nitong magtaksil sa nobya nito? Hindi ka pa ba magla-lunch? Natuon ang atensyon niya kay Cyrus nang bigla na lamang itong nagtanong. Hindi pa po ako gutom, sir. May iutos po ba kayo? Lunch na po. Pwede po akong mag-order para sa inyo. Gusto kong kasabay kang kumain. Nawawalan ako ng gana kapag wala akong kasamang kumain. Sir, hanggang kailan mo po ba ako ganito itatrato? Sir, sekretarya mo po ako at hindi po ako bayarang babae na pwede mong alukin palagi na isuko sa iyo ang katawan ko. Sa totoo lang, sir, gusto ko na po talagang umalis. Pero ngayon, may dahilan na naman ako para hindi gawin ang plano ko kasi mas dapat kong unahin ko ang gasto sa tatay ko.
Sir, bakit ako? Bakit gustong-gusto mo kong magalaw? Bakit sa dami ng pwede mong pagnasahan ako pa? Sa inis ni Luella, sumabog na ang kinikimkim niyang galit. Dahil gusto ko ang katawan mo. That's all. Sobrang halaga ba talaga sa'yo ng katawan na yan? Napakababaw talaga ng tingin nito sa kanya o sa kahit na sinong babae basta makaramdam ito ng init. Sir, dignidad ko pong nakasalalay at hindi po ko nangarap ni sa hinagip hindi pumasok sa isip kong maging kaladkarin o kabit. Kabit? Pagak na tumawa si Cyrus. Karelasyon ba kita para maging kabit ka? Gusto ko lang na mawala na tong pagnanasa ko sa iyo, Luella. Hanggat hindi kita nakukuha, sa tingin ko hindi ito mawawala. Palibhasa mayaman, basta mainit ang pakiramdam, pwedeng magbayad ng malaki. Ang hirap kasi sa inyong mayayaman, palaging laro ang lahat eh. Kalahating milyon, Luella. Kalahating milyon para sa dignidad na sinasabi mo. Hindi makapaniwala si Luella na may mga tao pala talagang ganito kasama. Pagak siyang tumawa habang lumuluha. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo mabibili ang kagandahang loob. Pwede ka nang umalis kapag nakuha na kita. Walang pipigil sa'yo, Luella. Walang emosyong sabi pa ni Cyrus bago siya iniwan sa opisina. Nangihinang napahawak siya sa table. Isinandal ni Cyrus ang ulo niya sa upuan bago mariing napapikit. Si Sylvia ang nobya niya, pero si Luella ang kanyang pinagnanasaan. Ito ang gabi-gabing napapaginipan niya. At nag-umpisa lang naman ito simula nang maging sekretarya niya ang dalaga. Dahil ba palaging wala si Sylvia, kaya nabaling ang atensyon niya kay Luella? O init lang talaga ang dahilan? At upang malaman, nais niyang makuha si Luella. Kahit isang gabi lang, masagot lang ang mga tanong sa kanyang isipan. Hindi na bumalik sa kumpanya si Cyrus dahil dumiretso na siya sa kaibigan niyang si Amir. Napadalaw ka. Wala ka ng trabaho ngayon? Magkasunod na tanong nito bago siya nilabasan ng baso. Hard ba drinks mo? Muling tanong ni Amir. Yeah, para magising ako sa katangahang to. Naiiling na sagot niya bago napangisi. Natawa naman si Amir. Sekretarya mo na naman ang nagpapasakit sa ulo mo at junjun mo. Alam nga pala nito ang kanyang problema. Bakit hindi mo pa kasi aminin sa sarili mo na fell out of love ka na kay Sylvia at natuon na sa sekretarya mo ang atensyon mo? Init lang to, Amir. Sylvia is my fiancé. 1 taon na kaming magkasintahan at ikakasal na nga, diba? Sa tingin ko kailangan ko lang matikman ng babaeng yun para matahimik na ako. Bro, that's cheating. Namamangka ka sa 2 ilog at sinusubukang makipaglaro ng apoy. Don't be heartless, Cyrus. Choose one. Payo ni Amir. Hindi kita ito-tolerate sa gusto mong mangyari. Why don't you just accept the fact na hindi mo naman talaga ganun kamahal si Sylvia? Kaya ganyan kakabilis mahumaling sa iba. I don't know, but I think I need to figure it out. Cancel mo muna, bro, imbis na makasakit ka lang lalo. Sylvia is busy on her modeling, right? Pabor na rin sa kanya na kilalanin muna ninyo ang isa't isa. Sa tingin ko kasi, parehas kayong may problema. Siya hindi maiwan ng modeling, habang ikaw hindi pa handa na makasal. Hindi na siya sumagot pa. Samantala si Luella ay dumiretso na sa hospital kung saan nakaratay ang kanyang ama. Dinatnan niyang takot ang kanyang ina, kaya naman agad niya itong tinanong. May problema ho ba? Sabi ng mga sumuri sa kanya, kailangan na daw maoperahan ng ama mo. Kaya lang, saan naman tayo kukuha ng pang-opera, anak? Kapos na kapos tayo ngayon at tayo ko naman na ikaw na naman ang magdusa. Niyakap ni Luella ang kanyang ina. Mama, hindi pwedeng wala akong gawin. Basta pumayag po kayong operahan si tatay, sisikapin ko pong maibigay ang perang kailangan sa operasyon. Paano? Saan ka kukuha ng pera? Baon na tayo anak sa gastos dito pa lang sa hospital. Nakakahiya na sa iyo anak. Sobrang nahihiya na ako. Pakikiusapan ko po ang boss ko na baka pwedeng mag-advance. Kahit ilang buwan lang. Kahit wala ho akong masahod. Basta maoperahan lang ho si tatay. Habang yakap ni Luella ang ina niya, hindi naman talaga niya alam kung papayag na si Cyrus na mag-advance siya ng sahod. Pinauwi na muna ni Luella ang kanyang ina upang makapagpahinga ito. Wala siyang tulog dahil sa pagbabantay sa kanyang ama. Kinaumagahan ay ang ina naman niyang pumalit sa kanya dahil kailangan niyang magayak para pumasok sa trabaho. May schedule ba ako ng meeting ngayong araw?
Hindi agad nakasagot si Luella dahil lutang ang kanyang isipan. Luella, are you with me? Bumalik ang diwa niya nang muling magtanong si Cyrus. Sorry sir, may iniisip lang po ako. Nahihiyang sagot niya bago na pabuntong hininga. What is it? Sukal na sukal sa loob ni Luella na sabihin, pero mukhang ito na lang talaga ang pinakamadaling paraan. Sir, pumapayag na po ako. Nanggigilid ang luha ni Luella para ito sa kanyang ama. Labag ito sa loob ni Luella, ngunit para sa ama, lahat ay magagawa niya. Kahit pa dignidad niya ang mawala, wag lang ang kanyang ama. Sir, mali itong ginagawa mo. May fiancé ka na po. Nanginginig sa takot si Luella habang takot na sinasalubong ang titig ng boss niyang si Cyrus. Hindi naman niya malalaman, Luella. Hinaplos ni Cyrus ang mukha niya. Kailangan mo ng pera, di ba? Kailangan mong isalba ang ama mong nag-aagaw buhay. Nagdadalawang isip si Luella. Ngunit nang muling ipaalala ni Cyrus ang kondisyon ng ama niya, nawawala ang pagdadalawang isip ni Luella. Kasalukuyan silang nasa kondo ni Cyrus. Ngayong gabi na niya isusuko ang kanyang sarili para bukas pagpunta niya sa hospital, may pera na siyang dala. Ngunit ang iniisip ni Luella ay pagkatapos ng problema niya sa kanyang ama, paano naman ang trabaho niya kay Cyrus? Dahil sa palagay niya, hindi niya kayang humarap sa kanyang boss at sa mga katrabaho niya nang hindi na awkward. Uumpisahan ko na, Luella. Bulong sa kanya ni Cyrus. Tumango siya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatanaw si Luella sa ama niya na masayang kumakain, maging ang kanyang ina na panatag na dahil nalutas na ang problema nila ng mga bayarin. Isang araw pa lang ang lumilipas simula nang maisuko ni Luella ang sarili niya sa kanyang boss. Ngunit mahapdi pa rin ang kanyang pechay. Napaniwala niya ang kanyang mga magulang na nakautang lamang siya, kaya may ipangbabayad na sila sa operasyon ng kanyang ama. Bakit nandyan ka lang? Lumapit ka nga dito, anak. Sumabay kang kumain sa amin. Aya pa ng kanyang ama. Tay, maayos na ba ang pakiramdam niyo? Tatay, lakasan mo po ang loob mo. Ikaw lang naman itong kinakabahan, tsaka itong mama mo. Paano pong hindi kami kakabahan, tatay? Operasyon po yun. Hayaan mo, tay. Pag nakaraos ka na sa operasyon, sa bahay na lang po natin sa probinsya ka magpagaling. Pinayagan naman po ako ng boss ko na mag-leave muna eh. Doon na muna tayo nila mama habang nagre-recover ka po. Hindi nila ito napag-usapan ng kanyang ina, kaya nagulat ito sa kanyang sinabi. Uuwi pala tayo ng probinsya. Paano ang trabaho mo, anak? Sigurado kang ayos lang. Luella, maayos naman kami ng ama mo sa apartment. Hindi mo naman kailangan na. Hindi niya na pinatapos magsalita ang kanyang ina. Nakapagdesisyon na po ako. Tsaka may natira naman po sa nautang ko, mama. Bala ko pong tamnan ulit ang bukid natin doon habang nagpapagaling si tatay. Para naman may income po tayo na inaasahan. Sa utang ko naman po sa boss ko, walang problema kasi piniyagan naman po niya akong mabayaran ko yun kahit pa unti-unti lang. Pagpalain sana lalo ang boss mo, anak. Napakabuti niya para payagan kang mag-leave muna at para pautangin ka ng ganun kalaking halaga. Sa loob ni Luella, nagigilty na siya sa malaking kasinungalingang sinasabi niya sa kanyang magulang. Hindi niya na kayang humarap pa sa mga katrabaho niya at mas lalong hindi niya kayang harapin pa si Cyrus. Kaya naman napagdesisyonan niyang umuwi ng probinsya nila upang makalimutan ang nagawa niya para sa pera. Pakiramdam ni Luella, marumi na siyang babae. Inasikaso ni Luella ang papers niya sa pag-alis sa kumpanya. Hindi pa niya ito nasasabi kay Cyrus. Ngunit nasabi naman na nito na wala itong pakailam once na magalaw na siya nito. Walang pipigil sa kanya at wala rin naman siyang balak na magpapigil. Dahil ngayon, buo na ang desisyon niyang umalis at manirahan na lang sa probinsya. Oras na nga yata talaga para bumalik na sa kanilang tahanan. Siya lang naman ang nagpilit sa magulang niya na iwan ang bahay nila doon at manirahan dito sa Manila. Dahil pangarap niya ito noon at sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, siya ulit ang nag-aya sa magulang niya na bumalik na sila sa probinsya kung saan magiging malayo kay Cyrus. Luella, bakit parang biglaan naman? Sis, nabalitaan ko yung nangyari sa tatay mo at naiintindihan namin pero nalulungkot kami na kailangan mong umalis. Bahagya siyang umiti.
Nagdesisyon kasi akong sa probinsya na muna kami upang doon makarecover ang tatay ko. Masaya ako nakatrabaho kayo at masaya ako nakapagtrabaho sa kumpanya na to. Bihira ang nabibigyan ng opportunity gaya ko. Hindi naman umabot ng taon ng pagtatrabaho ko pero masaya talaga ako na maging parte ng family na nabuo natin dito. Niyakap siya ng mga ito. Naipasa niya na ang huling kailangan. Wala na rin naman siyang balak na magpaalam ng personal kay Cyrus. Kaya balak na sana niyang lumabas nang bigla siyang tawagin ni Cyrus. Inaya muna siya nito sa opisina. Sumunod naman siya upang pagbigyan ito. Dahil ito naman na ang huling pagkakataon na makikita niya si Cyrus. So alis ka na ha? Opo sir. Professional pa rin na sumagot si Luella. Because of what happened to us? Is that the reason? Hindi ko naman ipagkakalat kaya bakit ba natatakot ka? Para na rin po to sa ikatatahimik ko sir. Sana kahit ito lang sir, irespeto niyo po. Ayoko din po na mapalapit pa sa'yo o madikit pa ang pangalan ko sa'yo. Ayoko na pong dagdagan pa ang kahihiyan na nagawa ko. Luella, nandidiri ka ba sa akin? Sobrang nakakadiri ba ako para sa'yo? Wala po akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Dahil iyon ang naging paraan ko para maisalba ang buhay ni tatay. Kahit dignidad ko o pagkatao ko ang masira, wala akong pakailam sir. Buhay ng tatay ko ang nakataya. Hindi mo naman kailangang umalis. Gusto ko nang umalis sir. Gustong gusto kong makawala sa iyo sir una pa lang. Una pa lang na pinaramdam mong habol mo ang katawan ko. Napipigilan lang po ko dahil sa pangangailangan ko sa pera. Ngayon sir, wala na pong dahilan. Sana sir, ito na ang huling pagkakataon na lolokohin mo ang nobya mo. Sir, kung hindi mo na siya mahal, huwag mo na po siyang paasahin na siya pa rin ang mahal mo. Kahit na hindi naman na. Tumalikod na si Luella at lumakad palabas ng opisina. Nasipa ni Cyrus ang upuan sa sobrang inis. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit hanggang ngayon, hindi pa din nagbabagong nararamdaman niya sa dalagang si Luella? Nakuha niya na ito. Ngunit bakit tila lalo yatang lumala? Natuloy ang operasyon ng kanyang ama. Wala namang naging problema sa naging operasyon. Sa bayarin naman nila, naibigay na ito ni Luella lahat. Ngunit hindi pa maaaring bumiyahe ang ama niya. Kaya hindi pa sila nakakapag-ayos pa uwi sa probinsya. Tambay muna si Luella habang ang ina niya nasa hospital at inaasikaso ang kanyang ama. Siya na lang munang nag-aasikaso sa apartment. Isang linggo pa ang lumipas. Kinausap na ni Luella ang doktor kung maaari na ba nilang ibiyahe ang kanyang ama. Hindi naman ipagkukumute ni Luella ang kanyang ama dahil baka matagtag lang ito. Nag-arkila siya ng van na maghahatid sa kanila. Bakit parang minamadali mo ang pag-uwi natin? Agad na napasulyap si Luella sa ina niyang bigla na lamang nagtanong. Kasalukuyan silang nasa silid ng ama niya at pinapakain ito ng kanyang ina. Hindi naman po, gusto ko lang pong maayos ang pag-uwi natin para makapag-relax na po si tatay. Sagot niya na pinaniwalaan naman ng kanyang ina. Sa tingin kasi ni Luella, naghihinala ito sa kanyang kinikilos. Wala ka namang tinatakasan, hindi ba? Pakiramdam ko kasi may gusto kang layuan na tao kaya ka porsigido na umuwi sa probinsya. Sino naman pong tatakasan ko mama? Si mama talaga pala biro. Peki siyang tumawa. Miss ko lang din po talaga ang bahay natin doon. Guilty din po kasi talaga ako mama. Kasi po ako lang naman ang may gusto na dito na tayo manirahan. Nahihiya po ko na inalis ko kayo sa probinsya at isinama dito kahit pa alam kong may iwan natin ang kabuhayan natin doon. Luella, ikaw ba'y nagdadrama? Ang ama niya ang nagtanong. Bakit ka nalulungkot? Eto ang pangarap mo. Gustong gusto mong madala kami dito. Hindi naman kami nagsisisi na sinuportahan ka namin anak. Hindi rin naman namin kayang malayo sa'yo. Kaya kahit na maiwan ang bahay natin doon, sumama kami ng mama mo. Kasi alam naman namin kailangan mo pa rin kami. Paliwanag ng kanyang ama. Napangiti siya bago niyakap ang ama niyang nakabawi na ng lakas. Dahil pangako, babawi po ako sa inyo ni mama. Sobra nang ginagawa mo para sa amin. Nahihiyang sagot ng ama niya bago napaiwas ng tingin. Itong gastos lang sa bills ko, ginawan mo pa ng paraan. Ang tanda-tanda ko na, pabigat pa rin ako sa'yo. Tatay naman, niyakap ni Luella ang kanyang ama. Ma, si tatay, parang timang magsalita.
Obligasyon ko po kayong alagaan ni Mama. Hindi ko man po mapantayan ang pagmamahal at sakripisyo niyo sa akin. Sana kahit ito lang po magawa ko para sa inyo ni Mama. Paliwanag niya bago ito hinagkan sa noo. Naayos ko na po ang lahat, Tay. Bukas po, discharge ka na't kailangan na lang magpahinga. Uuwi na po tayo nila Mama. Ngumiti ang kanyang ama't ina. Nalanghap na ni Luella ang sariwang hangin pagbaba pa lang niya sa van. Ilang taon na silang hindi nakakauwi, ngunit wala pa ring pinagbago ang lugar nila. Mama, ako na po magpapasok kay tatay sa loob. Pinalitan ni Luella ang kanyang ina sa pagtulak sa ama niyang naka-wheelchair. Home sweet home, Tay. Sambit pa niya habang malawak ang ngiti. Pakiramdam ni Luella, makakapagsimula na ulit siya ng panibagong buhay sa dati nilang tahanan. Malawak ang ngiti ni Luella habang nakamasid sa dati niyang tambayan. Marami siyang naiwan na kaibigan. Ngunit may isang tao talaga siyang hindi makakalimutan. At iyon ay ang childhood best friend niyang si Arturo. Kamusta na kaya ito? Pansin niyang malinis at maayos pa rin ang tambayan nila, na para bang iningatan at inalagaan talaga ito. Luella! Luella! Tinanaw niya ang lalaking halos madapa na sa pagtakbo, makalapit lang sa kanya. Laking gulat niya nang makilala kung sino ito. Si Arturo. Iniisip pa lang niya ito ngayon andito na. Luella! Hingal na niyakap siya ni Arturo. Nabalitaan kong nakauwi na kayo kaya agad ako umalis sa bukid para puntahan ka. Kamusta ka na? Masaya ba sa Manila, Luella? Nasasabik si Arturo sa marami niyang dalang kwento. Ngunit nanatili muna siyang nakayakap dito at hindi nagsasalita. Si Arturo ang palagi niyang sandalan noon pa man. Mahal niya ito bilang kaibigan niyang matalik at para na silang magkapatid sa sobrang dikit nilang dalawa. Pangit ba ang naging karanasan mo doon? Luella, masaya ako nakabalik ka na. Walang araw na hindi ako nananalangin na sana umuwi ka muli dito sa probinsya. Arturo, namiss din kita. Masaya ako makita kang muli. Wala ka pa rin talagang pinagbago, no? Sobrang sipag mo pa din. Kumalas siya sa yakap. Napatingin na siya sa paa nitong putikan. Paniguradong galing ka na naman sa bukid. Kamusta si Tio? Tinutukoy niya ang ama ni Arturo. Naku, masayang-masaya nga si tatay na nakauwi na kayo. Mamaya daw, pupunta din siya dito para kamustahin si Tio. Tukoy nito sa kanyang ama. Luella, sobrang puti mo na. Parang dati balat kalabaw ka din gaya ko ah. Natatawang biro ni Arturo. Natawa siya bago sumagot. Sus, kutis kaya ng mga masisipag ang ganyang kulay no Arturo? At saka magiging magkakulay na ulit tayo kasi magbubukid na ulit ako. Hindi rin naman ako nagpasosyal lang doon eh. Kayod kalabaw din. Parehas lang nung nandito ako sa probinsya. Mas maganda pa nga dito eh. Luella, inalagaan ko ang tambayan natin na to. Sabi na nga ba't ginawa ito ng kanyang kaibigan. Kaya naman pala parang hindi na luma. Anya, bago inakbayan si Arturo. Sige na, at baka hanapin ka na ni Tio. Balik ako mamaya, Luella. Marami ka pang ikukwento sa akin. Anito bago nagpaalam. Natatawang kinawayan niya ang kaibigan. At nang mawala na ito sa paningin niya, bumalik na siya sa kanilang tahanan. Nadatnan niya ang kanyang ina na nagsisimulang ayusin ang mga naimbak nilang gamit. Ma, magpahinga ka na muna. Bukas na ho natin yan ayusin. Hindi naman ako napagod sa biyahe. Tsaka maaga pa naman. Kumain ka na muna, nak. May niluto na ako. Matigas talaga ang ulo ng kanyang ina. Kaya naman hinayaan na lang niya ito sa nais nitong gawin. Habang ang kanyang ama nagpapahinga sa silid. Are you out of your mind? Napairap si Cyrus sa OA niyang kaibigan. Kanina pa siya nito sinisermonan. Bro, nakuha mo na si Luella. Is that not enough? Hindi ko alam. I wanna see her so bad. Nilagok ni Cyrus ang alak na nasa baso niya. Stop bro. You need to stop. Palala ng palala ang ginagawa mo dahil lang sa babaeng yun. Iiwan mo talaga si Sylvia dahil lang sa init na nararamdaman mo sa babaeng yun. Hindi nagpapigil si Cyrus. Tinawagan niya si Sylvia sa harapan mismo ng kanyang kaibigan. Hello babe, napatawag ka. Babe, sorry ha. Malapit naman ang matapos to eh. Pauwi na rin ako. It's fine, pero tayo tapos na. Kahit hindi ka na umuwi, Sylvia. Walang emosyong sagot niya bago ibinaba ang tawag. Well, at least,
Hindi ka na namamangka sa dalawang ilog. Bahala ka sa desisyon mo. Matanda ka na. Napailing na lamang ang kanyang kaibigan. Maganda ang gising ni Luella. Painat-inat pa siya habang nagkakape sa labas ng bahay nila. Tinatanaw niya ang parang nila nang may matanaw siyang lalaking nakabag na animoy magkakamping at tila ba hingal na hingal. Tsaka lang naman nag-sink in sa utak niya kung sino ang namumukaan niya. Cyrus? Gulat na gulat si Luella. Salamat naman at nahanap ko din ang bahay ninyo. Kahit na hinihingal, nagawa pa rin itong ngumiti. Bakit ka nandito? Bakit ka sumunod dito sa… Natigilan si Luella sa tanong niya nang bigla na lamang bumagsak si Cyrus sa harapan niya. Sobrang naglo-loading ang utak niya. Kaya naman ilang segundo muna siyang nakatitig kay Cyrus na nakabulagta sa harapan niya. Nahimatay ito, malamang ay dahil sa pagod. Hindi rin naman maipagkakaila sa itsura nito ang pagod na pinagdaanan bago makarating sa kanilang bahay. Diyos ko anak, may lalaking nakabulagta sa harapan mo. Luella, wala ka bang gagawin? Tsaka lang bumalik ang diwa ni Luella nang sumigaw ang kanyang ina. Napasulyap siya kay Cyrus bago bumulong. Kulang pa nga yan sa kanya. Luella, tulungan mo nga ako dito nang maipasok natin. Muling sigaw ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya bago nila pinagtulungang ipasok sa silid niya si Cyrus. Tumawag na kaya ako ng tanod para naman mai-report natin ang taong to. Ma, wala sa sariling sinulyapan niya ang kanyang ina. Kilala ko po ang taong to. Hindi na po ninyo kailangang i-report kasi taga Manila po si Cyrus. Hintayin ko na lang po siyang magising at ako na pong bahala. Ganun ba? O sige, pero sigurado ka ha? Paninigurado pa ng kanyang ina. Opo, Nay. Lumabas na muna ang kanyang ina habang siya'y nanatiling nakamasid kay Cyrus. Sinusundan ba siya nito para guluhin? Masakit ang katawan ni Cyrus nang magising siya. Ginala niya ang kanyang mata nang magmulat. Pinasok ba siya ni Luella? Basta ang natandaan lang kasi niya, nahilo siya pagtapat niya kay Luella. Buti naman gising ka na. Walang emosyong sabi ni Luella na bigla na lamang pumasok. Oo, maayos naman ang pakiramdam ko. Sige, makakaalis ka na Cyrus. Huwag mong isipin na boss pa rin kita dahil wala na ako sa company mo. Cyrus, gusto kong matahimik ang buhay ko kaya ako umalis sa Manila. Tapos nandito ka? Nasaan ang hiya mo? Nakita mo ba ang bag na dala ko? Kung pwede ko lang dalhin lahat, ginawa ko na. Panigurado kasing magtatagal ako dito. Napataas ang kilay ni Luella. Pinagsasasabi mo? Sinundan nga kita, diba? So dito na rin muna ako. Palagay ko masarap manirahan dito dahil sariwa ang hangin at tahimik. Hindi rin maingay, hindi gaya sa syudad. Sino namang nagsabi sa'yo na pwede ka dito? Sobrang kapal ng mukha mong sundan ako ah. Para ano? Para ipahiya mo ko dito sa amin? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malaman kung maayos bang magiging buhay mo dito. Gusto ko lang din kamustahin ang tatay mo. Eh di sana tumawag ka na lang. At isa pa, kailan ka pa naging ganyan? Nakakatakot ka sa totoo lang. Parang may iba kang pakay. Umalis ka na lang, Cyrus. Umalis ka na hanggat mabait pa ako sa'yo. Hindi ka man lang maawa sa akin. Nag-commute ako at nag-bus, mapuntahan ka lang dito. Gusto kong bumawi. Yan lang muna masasabi ko. Baliw ka na. Wika ni Luella bago napahilot sa sentido. Hindi makapapayag si Luella na sirain lang ni Cyrus ang kanyang plano. Ang plano niyang magsimula muli at takasan ang kahihiyang ginawa niya. Ano ba talaga ang trip nito sa buhay? Umalis na nga siya, sumunod pa ito. Luella, sino ba talaga ang lalaking yon? Bakit komportable na agad itong dumito muna? Ikaw ba'y may inililihim sa amin ng ama mo? Napabuntong hininga muna siya bago sumagot sa tanong ng kanyang ina. Ma, wala naman po akong inililihim. Sigurado kang hindi mo nobyo ang lalaking yon? Hindi naman kami magagalit kung aaminin mong nobyo mo siya. Mas mabuti ngang makilala namin siya ng iyong ama. Nasa tamang gulang ka na, hindi ka na namin pagbabawalan. At napagkamalan pang ang nobyo niya si Cyrus. Lalo lang tuloy sumakit ang ulo ni Luella. Hindi naman po ako maglilihim kung sakaling may napupusuan na ako, Mama. Si Cyrus po kasi, katrabaho ko lang po talaga siya. Nais po kasi niyang magbakasyon muna. At nung nalaman niya na umuwi ako ng probinsya, nasabi niyang makikituloy muna siya dito sa atin. Hindi ko naman po inaasahang totoo pala ang pakiusap niya. Palusot ni Luella.
Isang malaking kasinungalingan na naman. Hanggang kailan ba niya kayang lokohin ng kanyang magulang? Padabog siyang pumasok sa silid kung saan komportabling nakahiga si Cyrus. Hindi ka talaga aalis? Sinasagad mo talaga ang pasensya ko? Nakapamewang pa si Luella. Malakas ang loob niya dahil nasa pamamahay niya si Cyrus. Ito dapat ang mahiya sa kanya. Yun ay kung mahiya pa itong natitira. I told you, dito na muna ako sa inyo. Gusto kong bumawi sa'yo. At pwede ba, bawasan mo naman ang pagsusungit mo. Kung itataboy mo ako ngayon, saan naman ako titira nito? Mag-aambag naman ako sa mga expenses. Paliwanag pa nito na animoy ito pa ang biktima. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Nakalimutan mo na ba ang dahilan ng pag-alis ko sa kumpanya? Cyrus, dahil lang naman sa'yo kaya ako nandito ngayon. Hindi mo ba maintindihan na gusto kong magsimula ulit? Eh di magsimula ulit tayo. Nandito ko para alisin ang galit mo sa akin. Bakit? Bakit mo kailangan gawin yun, Cyrus? Dahil ba nagigilty ka at hindi ka makatulog ng mahimbing sa gabi? Natikman mo na ako. Hindi pa ba sapat yun? Parehas tayong nag-benefit, Cyrus. Siguro nga nagigilty ako, Luella. Hindi ako aalis. Baba na muna ako Nagugutom na ako eh. Tinapik nito ang balikat niya bago siya iniwan sa silid. Naikuyom ni Luella ang kanyang kamao. Kapatawaran ba ang gusto nito? Pwes, hindi yun basta ibibigay ni Luella. Kailangan mo nang gumapang ni Cyrus sa hirap bago makamit ang kapatawarang gusto nito. Lumabas na si Luella sa silid. Bumaba siya at nagtungo sa kusina kung saan inabutan niyang ipinaghahanda ng ina niya si Cyrus ng pagkain. Bakit iho? Ayaw mo ba sa gulay? Ay oo nga pala, taga Manila ka. Gusto mo bang ipagluto kita ng... Hindi na kailangan, mama. Sumulyap siya kay Cyrus. Kumakain ng kahit ano si Cyrus. Yes po, ayos na po to. Sagot naman ito bago pinilit na kainin ng talbos ng kamote na hinanda ng kanyang ina. Kinabukasan, maagang gumising si Luella. Dahil hindi naman niya pwedeng ipagamit ang silid niya kay Cyrus, inutusan niya itong sa sala na lang matulog. Wala siyang pinapakitang awa kahit pa alam niyang hindi naman ito sanay sa walang foam na higaan. Gusto nitong makuhang kapatawaran niya kaya magtiis ito sa ugaling ipapakita niya. Bumangon ka na! Ginising niya si Cyrus. Napakusot pa ito sa mata at nagmulat. Hindi ka prinsipe dito kaya umayos ka. Wala akong pakialam kahit na special guest ka kung ituring ni mama. Sa akin, hindi ka magiging special guest, Cyrus. Gusto mo ang respeto ko? Earned it. Sobrang aga mo namang mag-sermon. Umiti ka naman. Umagang-umaga nakasimangot at nagmamaldita ka. Ligpitin mo ang hinigaan mo at magkape ka na. Sumama ka sa bukid. May papagawa ako. Tingnan ko na lang talaga kung hindi ka pa umuwi. Sige, pagawa mo lang. Matapang nitong tinanggap ang kanyang hamon. Ninanamnam ni Cyrus ang kape na tinimpla ni Luella. Masarap talaga itong magtimpla. Gustong-gusto talaga niyang timpla ni Luella dahil kuhang-kuha nito ang lasa ng gusto niya. Iho, bakit naman yata ang aga mong nagising? Agad siyang napatayo sa prenteng pagkakaupo upang magmano sa ina ni Luella na nagtanong. Ganon din naman sa ama nitong naka-wheelchair at patuloy na nagpapagaling. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Balik na bati ng ama ni Luella. Bakit kape lang ang almusal nitong si Cyrus? Luella, hindi ka man lang nagluto ng makakain. Magluluto pa lang po, tay. Sagot naman ni Luella na inihahanda ang mga kailangan. Ako na dyan, nak. Si tatay mo na muna ang asikasuhin mo. Gusto yatang magpahangin ni tatay mo. Ilabas na muna ninyo ni Cyrus. Si Cyrus na ang nagtulak sa wheelchair ng ama ni Luella habang si Luella nakasunod sa kanila. Iho, nakatulog ka ba ng maayos? Opo, salamat po sa pagtatanong, tay. Tila ba komportable siyang tawagin itong tatay? Buti naman, pasensya na't ibang-iba dito sa probinsya. Doon ay malaking syudad at walang ganitong parang. Pero panigurado naman akong mag-e-enjoy ka dito. Mag-e-enjoy po ako dahil maluwag po ninyo akong tinanggap. Nahagip ni Cyrus ang pag-irap ni Luella. Nakakatuwa nga ang boss ninyo ni Luella. Napakabuting tao. Pinayagan niyang magbakasyon ng anak ko't pinautang pa niya ng pera, pambayad sa aking operasyon. Hindi nakasagot si Cyrus. Napasulyap siya kay Luella na malayo ang tingin.
Paniguradong nasasaktan ito dahil kinailangan itong magsinungaling sa magulang. Matapos lang magpahangin ng ama ni Luella, ipinasok na nila ito upang makapag-almusal sila ng sabay-sabay. Umalis na rin naman sila ni Luella dahil may pupuntahan daw sila. Dala nila ang pagkain nila para sa pananghalian. Umpisahan mo na, Cyrus. Utos nito sa kanya. Napasulyap siya sa makina na nasa gitna ng maputik na bukid. Umpisahan ng ano? Sumunod ka. Lumusong sila sa maputik na pinitak. Ito ang gagamitin mo. Ituturo ko muna tapos ikaw nang magpapatuloy. Alam naman niyang malaki ang galit ni Luella, pero ang palusungin siya sa putik, parang gustong magreklamo ni Cyrus. Pansin ni Luella na parang gustong magreklamo ni Cyrus, kaya agad siyang nagpasaring. Kung gusto mong magreklamo ngayon pa lang mag-back out ka na, Cyrus. Hindi pa naman huli ang lahat para umuwi sa Manila at kalimutan na galing ka dito. Sige na, walang makakaalam na to. Ibabaon ko sa lupa ang... Pinutol siya nito. I'll do it by myself. Manood ka. Kahit ano pang ipagawa mo. Basta ba mapatawad mo ko ayos lang. Sisiw lang to. Batak nga ako sa pagpapatakbo ng kumpanya. Tapos ito lang tatakbo ko. Never. Matapang na sagot nito bago nag-umpisa. Pinagsuot na nga pala niya ito ng pangtrabaho sa bukid. Gusto kasi yata nito ipangtrabaho ang mga branded nitong damit. Easy pa rin ba? Tanong niya nang makita itong nahihirapan sa pag-aararo. Paniguradong mamaya lang, masakit ang buo nitong katawan. Hindi siya nagpakita ng awa dahil kapag nagpakita siya ng awa, siya lang din ang matatalo. Gusto niyang pahirapan si Cyrus to the point na ito na ang sumuko at umuwi na ito. Tumigil ito sa pag-aararo upang hubarin ang pang-itaas nito. Napako ang tingin niya sa matipuno nitong katawan. Ngunit pilit niyang inalis ang tingin niya dahil baka mag-assume pa ito. Ilang minuto pa lang, laking gulat ni Luella nang may mga audience na si Cyrus. Karamihan ay babae at binabae. Napakagwapo. Dayo daw sabi, taga Manila daw. Super pogi. Kifi ko na lang araruhin mo, kuya. Napangiwi si Luella. Si Cyrus naman, hindi pinapansin ng mga tao na siya na pala ang sentro ng atensyon. Luella, anong meron? Si Arturo pala. Ewan ko ba sa mga kababaryo natin, parang ngayon lang nakakita ng dayo dito sa lugar. Naiiling na bulong niya. Usap-usapan kasi na may gwapong lalaki daw ang nakikituloy sa inyo. Katrabaho ko lang si Cyrus. Patok na patok sa kanila ang pagiging pogi ni Cyrus. Magpa-entrance kaya ako. 50 sa bawat taong gustong masilayan ang pagiging pogi niya at ang matipuno niyang katawan. Katawan ko na lang. Natawa pa si Arturo. Matipuno din naman ang katawan ko eh. Sandali nga't sampulan ko nga lang ang mga kababaryo natin. Ngunit natatawang pinigilan niya si Arturo. Pasaway ka. Napasulyap siya kay Cyrus na palapit na pala sa kanila ni Arturo. Tubig ba? Tanong niya bago ito inabutan. Ngunit hindi iyon kinuha ni Cyrus. Nakatingin lang ito kay Arturo. Si Arturo nga pala. Arturo, si Cyrus nga pala katrabaho ko. Sabihin mo lang kung nahihirapan ka. Pwede akong tumulong. Nakangiting sabi ni Arturo. Madali lang naman. Sobrang easy naman na pala na to eh. Mayabang na sabi ni Cyrus bago kinuha ang tubig kay Luella at ibinuhos pa sa ulo. Naghiyawan tuloy ang mga babae at binabae dahil sa ginawa ni Cyrus. Bumalik na ito sa pag-aararo. Sigurado ka bang ayos lang ang katrabaho mo? Sa tingin ko kasi pinipilit lang niya. Tanong ni Arturo. May supporters naman siya kaya siguro ginaganahan. Natatawang sagot niya. Pawisan na si Cyrus dahil sa tirik na araw. Pananghalian na rin naman kaya tinawag niya na ito. Cyrus, mamaya na ulit. Pananghalian na. Tumango ito bago pinatay ang makina. Putika ng paa nito ng umahon. Naisip ni Luella na baka nandidiri na ito kaya walang sabing hinugasan niya ang paa ni Cyrus. Nagulat ito ngunit hinayaan lang naman siya ni Cyrus. Hindi ka pa rin susuko? Pasimpleng tanong niya habang nililinis ang paa nito. Gutom na ako. Imbis na sagutin ito ay umiwas ito sa tanong niya. Napabuntong hininga na lamang siya bago hinain na ang pananghalian. Gulay pa rin ang ulam. Dito sa probinsya, mahilig kami sa gulay. Kapag ayaw mo, ikukuha kita ng ibang ulam. Total nagpagod ka naman sa bukid. Hindi na, ayos na to.
Ngayon lang ako nakatikim ng gulay pero masasabi kong masarap naman pala. Lalo na kung ikaw ang nagluto. Inirapan niya si Cyrus. Hindi siya nito madadala sa pambobola nito. Ang dami mong audience kanina, kaya siguro ginanahan ka lalo, no? Selos ka ba? Selos ako? Naririnig mo ba ang sarili mo? Napairap siya sa nakakainis nitong pangaasar. Kumain ka na't maya-maya lang, magsisimula ka na ulit. Tumango lamang si Cyrus. Halos ayaw nang lumakad pa uwi ni Cyrus dahil sa kanyang pagod. Gusto na lamang niyang mahiga sa palayan. Agad siyang pumasok sa silid ni Luella nang makauwi sila. Hindi na talaga niya kaya kahit mag-shower. Cyrus, hindi ka pa ba nagpapalit? Pawisan ka, baka matuyuan ka. Pagod talaga ako, Luella. Zero energy for now. Sagot niya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Magpunas ka lang ng katawan tapos pwede ka nang magpahinga. Okay, fine. Sige na, mag-shower ka na. Igagaya ko ang pamalit mo. At dahil wala namang shower kila Luella, timba at tabo ang gamit ni Cyrus. Hindi naman siya nagtagal. Lumabas na siya upang magbihis. Dinatnan niya si Luella na hinihintay siya. Ginaya ko na. Sumunod ka na lang dahil hapunan na. Pero kung hindi mo kaya, magpahinga ka na lang muna. Akala ko panonoorin mo kung magbihis eh. Feeling mo naman, sa ating dalawa ikaw tong nagnanasa sa katawan ko. Aminado naman siya kaya tinawanan lamang niya ang dalaga. Nakaramdam siya ng gutom kaya minabuti niyang sumabay na kila Luella na kumain. Nadatnan niya ang mga ito na kumakain na. Luella, ikuha mo nga ng plato si Cyrus. Ikaw na bata ka, bisita mo si Cyrus pero pinag-araro mo. Sermon ng ama nito. Tay, ayos lang naman ho. Masaya ako makatulong. Paniguradong magiging maganda ang pananim na palay. Sabat niya upang maputol ang sermon kay Luella. Tsak na maganda ang kalalabasan dahil sa dedikasyon ninyong dalawa. Ngunit hindi pa rin ako sang-ayon sa ginawa ni Luella sa'yo. Hindi naman siya mamamatay sa pag-aararo, tatay. Ikaw na bata ka talaga. Natawa na lang si Cyrus. Kahit kasi anong pagsasungit ni Luella sa kanya, kakampi naman niya ang magulang nito. Nakita ni Luella kung gaano kasaya si Cyrus habang nakikipag-usap sa kanyang magulang. Para bang sobrang komportable nito. Hindi ito tulad noon na natatakot pa siya. Ngayon sobrang layo ni Cyrus sa dati nitong ugali. Totoo nga ba talaga na nais nitong bumawit mapatawad niya? Sa bagay, kung hindi naman yun totoo o trip-trip lang, bakit pa ito magpapakahirap na makituloy sa kanila? Knowing na itataboy at susungitan niya lang ito. Nauna siyang matapos kumain. Hinayaan niya muna ang mga ito na magkwentuhan pa dahil mukhang vibes talaga si Cyrus at ang kanyang tatay. Magandang gabi po. Napasulyap siya kay Arturo na may dalang mangkok. Mukhang may ulam itong ibibigay. Hala ka iho, tapos nang kumain itong si Luella. Paborito pa naman niyang ulam na luto ng nanay mo. Ang ina ni Luella ang nagsalita. Dito na lang Arturo at ipapatikim ko dito kay Cyrus. Inabot naman ito ni Arturo bago bumaling sa kanya. Pwede ka ba ngayon? Oo, bakit? Nakangiti niyang tanong. Kasi balak kong ipasyal ka muna. Ipapakita ko sana sa'yo yung tambayan natin. May nilagay akong ilaw doon tsaka sapin. Napalitan ko na. Alaga mo pa rin palang tambayan ninyo ni Luella, no? Nakakatuwa naman na hindi mo nalimutan si Luella. O siya, sige na. Ako nang mag-aasikaso dito sa kusina, Luella. Sumama ka na kay Arturo. Ayoko lang na uuwi ka ng madaling araw. Oo, at nasa tamang edad ka na, pero ayoko namang mapahamak ka. Arturo, ihatid mo rin si Luella. Huwag mong palalakaring mag-isa yan. Bilin pa ng kanyang ina. Napailing siya sa sinabi ng kanyang ina bago hindi sinasadyang napasulyap kay Cyrus na tahimik lang at umiba ang aura. Para bang naiinis ito. Salamat po, Tia. Ingatan ko po si Luella. Tiyo, mauna na po kami. Ibabalik ko rin po ang pasaway na to. Natatawang paalam ni Arturo. Lumabas na sila. Inakbayan niya si Arturo. Sobrang mismo talaga ako, no? Nag-effort ka na naman sa tambayan. Arturo, hindi naman na tayo madalas dito dahil malaki na tayo. Siguro noon, halos ayaw nating umuwi. Pero ngayon madalang na tayong tumambay doon. Kaya naman imbis na aksayahin mo ang oras mo, sa iba mo na lang gamitin.
Sus, ikaw ha, pinagtatampo mo na naman ako eh. Ayaw mo na bang tumambay kasama ako? Palibhasa may poging nakikituloy sa inyo eh. Kinalimutan mo ng BFF mo. Ikaw, napakadrama mo pa rin talaga. Hindi ka na mabiro. Joke lang naman kasi ang sinabi ko. Gusto ko lang natignan ng reaksyon mo. Siyempre palagi tayong tatambay na kasi nandito naman na ako. May kasama ka na ulit. Dapat nga kasi nag-GF ka na para madala mo na rin siya dito. Naupo sila. Hindi naman kasi kalayuan ang tambayan nila sa bahay. Nobya ba ka mo? May hinihintay pa ako eh. Siya lang kasi ang gusto kong maging nobya. Tumingin sa kanya si Arturo at nakita niyang in love talaga ito. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Masaya ako na in love ka na. Sana mabait at masipag din ang babaeng napupusuan mo. Ayoko masaktan ka. BFF kaya kita. Para na kitang kapatid no. Kumalas siya sa yakap bago pinisil ang pisngi ni Arturo. Nakuyom ni Cyrus ang kanyang kamao nang makitang niyakap ni Luella si Arturo. Nakatanaw lamang siya at hindi napapansin ng dalawa. Pagod na siya, ngunit ayaw naman niyang hayaan lang si Luella na pagala-gala pa rin dahil baka mapahamak pa ito. Kaya naman, lihim siyang sumunod. Ngunit nahagip siya ni Luella, kaya naman agad siyang sumipol at kunwaring may tinitig ng iba. Nakita na lang niya na papalapit na pala ito sa kanya. Uy, nandito pala kayo. Painosenteng tanong niya bago napakamot sa batok. Sariwa ang hangin, kaya naisip kong pinutol siya ni Luella. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Dapat matulog ka na. Grabe ang pagod mo. Sabi ko naman sa'yo, strong ako. Easy lang kanina sa pag-aararo. Palapit na rin si Arturo sa kanila. Nakaistorbo ba ako? Pasensya na, uuwi na ako. Natawa pa siya kunwari. Umuwi ka na din, bawal magpagabi masyado. Sinulyapan niya si Arturo. Tol, pakiuwi ng maayos tong suplada na to ah. Bilin pa niya sa kaibigan ni Luella. Tumango naman ito. Mariin siyang napapikit ng tumalikod. Lumakad na rin siya pabalik sa tahanan nila Luella. Nakakahiya ang ginawa niya. Parang siyang tatay ni Luella. Napailing-iling si Cyrus habang naglalakad. Dumiretso siya sa silid ni Luella upang kuhanin ang panlatag niya. Sa sala na naman kasi siya. Hindi naman niya maaaring agawan ng silid si Luella. Tsak na pagsusungitan na naman siya nito. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagkulog. Sa tingin niya ay uulan. Malamig na nga, mas lalo pang lalamig. Sumilong na kaagad si Luella at Arturo nang pumatak ang ulan. Nasa tapat na sila ng bahay. Balak pa sana nilang mamasyal pero napigilan sila ng ulan. Kumukulog rin kasi kaya minabuti ni Arturo na iuwi na siya. Pumasok ka na, baka mabasa ka pa. Kumaway siya bago pumasok. Sa sala, nakita niya si Cyrus na nilalamig. Sobrang lamig naman kasi talaga. Tapos nasa sala pa ito. Tila ba nakaramdam siya ng konsensya. Cyrus, bumangon ka. Napamulat naman ito bago kinusot ang mga mata. Ha? Bakit? Sa kwarto ka na muna. Bigla itong tumayo. Umayos ka Cyrus ha. Sisipain kita palabas kapag gumawa ka ng bagay na hindi ko gusto. Yes ma'am. Binigyan niya ito ng kumot na mas makapal bago inayos ang kanyang higaan. May nilagay siyang una na mahaba sa gitna upang harang. Si Cyrus naman agad na nahiga habang nakangiti. Ngayong gabi lang to Cyrus. Oo na po. Sagot nito bago pumikit na. Nahiga na rin siya dahil maaga na naman sila bukas. Kinaumagahan, pagmulat ni Luella, magkayakap sila ni Cyrus. Gulat na gulat siya kaya naman madahan niyang aalisin sana ang kamay ni Cyrus sa bewang niya nang ito ay magmulat. Good morning. Bati nito na hindi alintana ang kanilang pwesto. Cyrus, alisin mo nga ang... Ikaw ha? Sabi na nga ba kunwari ka pa eh. Gusto mo rin naman pala akong yakapin. Pangaasar nito umagang umaga. Pinanlakihan niya ng mata ang pasaway na si Cyrus. Bandang huli, siya pa pala ang sisisihin nito. Hindi ka magpasalamat at pinahiga pa kita dito sa kama ko, imbis na sa sala ka. Inirapan niya ito bago tinalikuran. Dalian mong mag-ayos para makapag-almusal na. Balik na naman tayo sa bukid, Cyrus. Wika pa niya bago tuluyang lumabas. Oh, si Cyrus pala. Bakit wala sa sala? Saan natulog ang batang yon?
Napaiwas si Luella bago sumagot sa kanyang ina. Nauna na po sigurong gumising. Palusot na lamang niya bago tinulungan na itong maghanda ng almusal. Nauna pa pala itong gumising sa kanya. Buti nga't hindi sila sabay na bumaba ni Cyrus. Sa bukid ba ulit kayo? Hindi ba't nakakahiya naman sa katrabaho mo na paggawain mo siya sa bukid natin? Anak, bisita dapat si Cyrus dito. Tama naman ang tatay mo, baka naman. Pinutol ni Luella ang kanyang ina. Kung mahihirapan siya, di sana umuwi na siya mama. Panigurado kung gusto rin naman ni Cyrus ang ginagawa niya. Hindi naman kasi ako namimilit At saka, kayang-kaya ko ang pag-aararo, kahit ako lang mama. Nandun na nga tayo. Pero sana naman, kahit paano huwag palaging utusan si Cyrus. Gusto kong mag-enjoy siya sa bakasyon niya. Ikaw naman dapat nag-i-enjoy ka din. Pinili mong trabahuhin agad ang palayan natin, imbis na ang mag-e-enjoy ka na lang sa bakasyon mo. Ayos lang ako mama. Si Cyrus naman pwede siyang mag-enjoy sa bakasyon niya. Bakit ba hindi? Siya lang naman itong may gustong dito tumuloy. Pwedeng-pwede naman siyang umalis Si Arturo pala, kamusta? Miss na miss ka talaga ng kaibigan mong yon. Dinaldal na naman ako ni Arturo, ma. Ang tagal din naman kasi nating nawala, mama. Hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang sabik niyang makausap ako. Ikaw ha? Siniko pa siya ng kanyang ina. Baka naman kayo ni Arturo. May inililihim sa amin. Hanggat maaga pa lang sana'y masabi na ninyo. Wala naman kaming tutol. Napakunot naman ang kanyang noo. Hindi naman kasi niya naramdaman na iba si Arturo sa kanila. Pamilya na ang turing niya kay Arturo. Hindi lang kaibigan, kundi parang kapatid na ang kanyang turing. Ma, kaibigan at parang kapatid lang ang kaya kong ibigay kay Arturo. Tsaka issue ka mama ha? Si Arturo torpe, kaya hanggang ngayon wala pang nobya. Pero sabi niya kagabi na may hinihintay siya. Sa tingin ko magtatapat na siya. Sino kaya ang maswerteng babaeng napusuan ni Arturo? Bilang kaibigan, hindi niya maiwasang masabik na makilala ang babaeng tinutukoy nito. Pawisan na naman si Cyrus habang nag-aararo. Tsak na masakit na naman ang katawan niya mamaya. Napasulyap siya saglit kay Luella, nakausap na naman si Arturo. Nakatambay na naman pala ang kaibigan nito. Halata naman na si Luella lang ang sinisilayan nito at nakakainis iyon para kay Cyrus. Deep inside, gusto niyang itaboy si Arturo upang mawala ang atensyon ni Luella dito. Ayos ka lang ba? Tahimik na nakaupo si Cyrus habang namamahinga dahil kayayari lang nilang kumain. Isang babae ang lumapit sa kanya at nagtanong, samantala si Luella, umuwi muna dahil may nakalimutan. Napansin ko kasi na parang iniinda mo ang kamay mo. Marunong akong manghilot. Gusto mo bang? Hindi ako interesado. Walang emosyong sagot niya. Nag-offer lang naman ako. Baka lang gusto mo and wala din namang bayad. Napahiya pa ako. Naiiling nitong sabi. Sikat ka dito sa baryo namin dahil gwapo daw ang dayo. Patuloy lang itong nagsalita. Leave me alone. Ayaw na sana niyang maging masungit pero ayaw rin naman niyang isipin ni Luella na nanchichicks lang siya dito. Boyfriend ka ba ni Luella? Sinulyapan niya ang babae bago sumagot. She's my fiancé. Why? So now leave me alone, woman. Sumimangot ang mukha nito at padabog na lumakad palayo. Nasalubong ni Luella si Linda na mukhang paiyak na dahil sa sama ng loob nito. Agad siyang huminto at nagtanong. Curious kasi siya dahil galing ito kay Cyrus. May nangyari ba? Sinamaan siya nito ng tingin bago sumagot. Ikaw na maganda, nakakainis ka. Sigaw nito bago tumakbo. Napakunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Bakit bandang huli? Parang siya pang dahilan. Napabuntong hininga siya bago nilapitan si Cyrus. May ginawa o sinabi ka ba kay Linda? Ang sama kasi ng loob Wala, hindi ko nga yun kilala. Sure ka? Wala akong tiwala sa iyo Soon, makukuha ko din ang tiwala mo. Watch me carefully. Mayabang na sabi nito bago tumayo na. Makapag-araro na nga. Baka mamaya nandyan na naman yung asungot mong kaibigan. Baka siya pa tong maararo ko. Inirapan pa siya ni Cyrus. Bakit parang biglang nagalit ito kay Arturo? Tantanan mo nga ang kaibigan ko. Pati si Arturo ginagawan mo ng issue. Ngunit hindi na siya nito sinagot. Bandang hapon, inaya niya na si Cyrus na umuwi na. Pagod na naman ito,
Pero napansin din niya na mas matamlay ito ngayon kumpara kahapon na unang beses itong nag-araro. Bukas hindi ka na mag-aararo. Nakausap ko na kasi si Arturo na siya na ang tatapos. Kinokonsensya kasi ako ni tatay at ni mama. Natigilan sa paglalakad si Cyrus bago siya hinarap. Kaya kong tapusin yun. Hindi naman ako nag-iinarte ah. Hindi ko sinabing ipasalo mo kay Arturo ang ginagawa ko. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo. That's all. Wala naman akong kailangang ipaliwanag sa'yo, Cyrus. Sinubukan ko lang naman kung susuko ka eh. Masama na nga pakiramdam ko. Pati ba naman kalooban ko pinapasama mo pa? Lumakad lang ito ng mabilis. Hindi ba ito masaya na napagaan ang ginagawa nito? Hindi naman niya ito pinapaalis eh. Pinatigil lang niyang mabigat nitong trabaho. Nakukonsensya na rin kasi siya. Nak, bakit parang matamlay si Cyrus? Bungad ng ina niya nang makapasok siya sa bahay. Nasobrahan po siguro sa pag-aararo. Sinabi ko na nga rin po na si Arturo na rin ang tatapos. Ayan ang sinasabi ko sa iyo anak. Hindi sanay si Cyrus sa gawain natin dito sa probinsya. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Kapag ito nalaman ng ama mo, sermon ka na naman talaga. Pero nagalit naman nung sinabi ko eh. Kausapin mo na lang at ipaliwanag mo ng maayos. At bakit naman niya yun gagawin? Di parang sinuyo niya na si Cyrus. Hindi sumabay si Cyrus sa kanilang maghapunan. Sinabihan ulit siya ng kanyang ina na kausapin ito upang magpaliwanag. Pero mataas talaga ang pride ni Luella. Dahil itong mga nararanasan ni Cyrus, kulang na kulang kumpara sa kanyang naranasan. Hindi mo talaga siya kakausapin. Mariin siyang napapikit ngunit saglit lang. Hindi ba't close mo si Cyrus? Hindi naman namin siya papayagang tumuloy dito kung hindi mo kilala ang taong yon. At sa tingin naman namin mabuting tao siya. Ma, bakit ko naman siya susuyuin? Parang tangang taong yun. Nagagalit dahil inalis ko ang trabaho niya sa bukid. Hindi naman talaga niya responsibilidad na gawin yun. Hindi naman talaga dapat. Nakagawa naman na siya at sapat na yun eh. Si Arturo nang tatapos. Tsaka hindi naman for free lang si Arturo. Magbabayad ako mama. Baka naman kasi nabigla. Ang pangit siguro ng pagkakasabi mo. Ay, required ba na ibibig ko siya? Pampam talaga ang taong yun. Wala nga tong naranasan niya kumpara sa ginawa niya sa akin eh. Ngunit mahina na ang sinabi ni Luella kaya hindi na ito narinig ng kanyang ina. Bayaan lang ninyo mama, baka lalong mag-inarte kapag pinansin. Kausapin mo kasi. Sige na. Di tulong sila ni Arturo kung gusto talaga niyang gumawa. Inuuna mo kasing pagmamaldita mo dun sa tao eh. Siguro may gusto ka kay Cyrus, kaya palagi mong minamalditahan no? Panunokso pa ng kanyang ina. Ma, never po ako magkakagusto sa taong yun. Hindi po talaga. Kung alam mo lang ma. Sus, pag ikaw tinamaan ni Cupido, tapos ang pagmamaldita mong bata ka. Walang pinipiling oras ang pag-ibig. Minsan, hindi mo na lang namamalayan kaya wag kang magsalita ng tapos. Naiiling na iniwan niya na ang ina na nasa kusina dahil naririndi na siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Natigilan siya nang makita si Cyrus na naglalatag sa sala. Gusto sana niya itong lagpasan na lang at baliwalain. Pero napansin niyang nahihirapan ito kaya naman kanyang nilapitan. Kung masama ang pakiramdam mo, sa silid ka na muna, dito na muna ako. Leave me alone. Walang emosyong tinabig nito ang kamay niya na balak sanang kuhanin ang ilalatag nito. Bakit hindi ka kumain? Paano ka gagaling kung ganyan ka? Nakokonsensya ka lang ba? O totoong care yan? Napaiwas ng tingin si Luella. Malaki nga yata talaga ang tampo nito. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Para kang batang magtampo. Dadagdagan mo lang ba ang sama ng loob ko? Sa kwarto ka na nga. Don't mind me, Luella. 1, 2. Hindi mo ako makukuha sa ganyan mo, Luella. Sayang naman pala. Bala ko pa namang ayain ka bukas kapag gumaling ka na. May alam kasi ako magandang pasyalan at tsakong. Hindi pa siya nakakatapos magsalita. Hinila siya nito patungo sa kwarto. Teka, sa sala lang ako. Iiwan mo ko dito sa kwarto? May sakit na nga ako eh. Maktol nito na ikinailing na lamang ni Luella. Napabuntong hininga si Luella. Wala silang kibuan ni Cyrus kahit naman tabi lang sila sa kama. Galit ka pa ba sa akin? Basag ni Cyrus sa katahimikan, ngunit hindi siya sumagot. Galit pa nga ba siya?
Hindi na rin niya alam ang sagot. I'm trying my best para lang mapatawad mo ko. Look, pinaharap siya nito. Ngunit ipinikit ni Luella ang kanyang mata upang isipin nitong tulog na siya. Tulog ka na ba? Sus, narinig nga kitang bumuntong hininga eh. Naramdaman ni Luella ang paghaplos ni Cyrus sa mukha niya. Sana mapatawad mo na ako kahit malaki ang atraso ko. Nasaktan kita. Sinamantala ko ang kalagayan mo. But you know what? Hindi ko pinagsisihan na pinilit ko ang sarili ko sa'yo. Gusto niya nang dumilat pero hindi niya na magawa kaya naman pinanindigan niya na lamang. Kasi mas napalapit ako sa'yo at nalaman ko kung ano ba talaga tong nararamdaman ko. Kung bakit ba gustong-gusto kong... Naputol ito nang may kumatok sa pinto. Nak, gising ka pa ba? Itatanong ko lang sana kung nasaan si Cyrus. Wala kasi sa sala. Ang ina ito ni Luella. Agad siyang nagmulat at agad na tumayo. Hindi niya binukas ng malaki ang pinto dahil hindi nito pwedeng makita si Cyrus sa silid niya. Ma, baka naman nagpapahangin po muna. Napakamot si Luella sa batok. Baka nga. Nga pala anak si Arturo din pala. Nasa labas at hinahanap ka. Sabi ko nga, ang aga mong natulog pero sabi susubukan kitang gisingin. Napabuntong hininga siya bago tumango. Pakisabi naman ma, saglit lang. Bilin niya na ikinatango naman ng kanyang ina. Isinara niya muli ang pinto. Aalis ka? Oo, nasa labas si Arturo. Saglit lang naman ako. Wala naman ako magagawa. Ano bang laban ko sa lalaking yun? Mas matagal mo siyang nakasama kumpara sa akin. Drama king ka talaga. Saglit lang naman Umalis ka na nga. Lalo lang sumasama ang pakiramdam ko. Nagtalukbong na nga ito ng kumot. Napailing na lang si Luella. Paglabas niya, nakita niya si Arturo na may hawak pang bulaklak. Inisip niyang baka pupunta ito sa napupusuan nito. Kaya bihis na bihis ang kaibigan. May lakad ka? Paniguradong sasagutin ka agad ng liligawan mo. Totoo, dito talaga punta ko. Nahihiyang sagot nito bago inabot ang bulaklak sa kanya. Gusto kita, Luella. Gustong gusto kita noon pa man. Bata pa lang tayo. Ikaw ang hinihintay ko, Luella. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi makapaniwala si Luella. Ibig sabihin, ang babaeng napupusuan nito tinutukoy ay siya. Hindi malaman ni Luella kung anong isasagot niya. Kung paano ba hindi masasaktan ng kaibigan. Samantalang si Cyrus naman, rinig at kita ang pag-amin ni Arturo. Sabi na nga ba't tama siya at paniguradong ganun din ang nararamdaman ni Luella para kay Arturo. Napangisi siya habang kuyumang kamao, parang sinasakal ang kanyang puso. Niyakap ni Luella si Arturo kaya naman napabuntong hininga na lamang si Cyrus bago tumalikod. Ano pa nga bang aasahan niya? Malamang gusto din ito ni Luella. Bakit ba umaasa pa siya na baka sakaling kahit kaunti mapansin ito ang effort niya? Galit si Luella sa kanya at hindi na mawawala ang galit na iyon. Bakit ba umaasa pa siya? Sinasayang na lang niya ang panahon niya sa walang kabuluhan na ginagawa niya. Siguro nga tama na to. Sampal na to sa kanya na hindi siya mapapansin ni Luella. Masyadong malabo. Bumalik na siya sa silid at nahiga. Masama pa rin ang pakiramdam ni Cyrus. Naramdaman niyang bumalik na si Luella sa silid. Nakapikit lang siya at ayaw niya itong makausap. Pinilit ni Cyrus na itulog ang sakit na dinulot nito. Tila ba nahati ang puso niya sa mga oras na to, knowing na baka opisyal nang ang magkasintahan ng dalawa. Kinabukasan, maagang gumising si Cyrus. Nagulat nga si Luella dahil parang hindi naman ito natulog. Pabaling-baling kasi ito. Narinig rin niya ang pagsinghot-singhot nito na para bang umiiyak. Weird naman kung umiiyak ito. Baka akala lang niya yun. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Kung oo, ipapasyal kita ngayong araw dahil may pangako ko sa'yo. Ngunit tiningnan lang siya nito bago nilampasan. Napakunot ang noo niya. Galit pa rin ba ito dahil kagabi? Napakamatampuhin naman itong si Cyrus. Kinakausap kita, Cyrus. Good morning, tita. Bati nito sa ina niya pero siya'y deadma lamang. Cyrus, napakabastos mo Kinakausap kita tapos ganyan ka. Ang ina naman niya ay nagulat. Bakit tinaaway mo si Cyrus? Ikaw, Luella. Napakaano mo Umagang-umaga naman. Tsaka baka may masama pang nararamdaman.
Pasensya na po tita. Pasok lang po ako sa kwarto. Pahinga po muna. Hindi siya nagpasaway sa kanyang ina at sinundan ito sa silid. Mag-usap nga tayo. Galit ka na naman dahil kagabi. Bakit kailangan mong maging ganyan? I'm leaving, Luella. Hindi agad siya nakakibo. Bakit biglaan? Dahil lang ba sa kagabi? You should be happy right now. Natawa ito ng bahagya bago kinuha ang maleta. May sundo naman ako. Don't worry. Natigilan ito at muling natawa. Hindi ka naman pala mag-worry. Dahil lang kagabi ganyan ka? Kinukonsensya mo pa ako. Do you really think na dahil lang dun? Luella, sa pag-aararot sa mga unang day ko dito na grabe pagsusungit mo. Hindi ako sumuko. Tingin mo talaga napakababaw ng rason ko. Ano pala? Gusto kita, Luella. Gustong gusto kita. Pero wala Kahit anong gawin ko, never mo kong mapapansin. Galit ka nga sa akin Kinamumuhian mo ako. And I'm sorry for doing that. I just can't stop myself. And now ito na siguro ang karma ko. Pinagdudusahan ko ang nagawa ko. Because the woman that I love can't look at me the way I look at her. Nasasaktan itong sabi. Umamin si Arturo sa kanya kagabi tapos si Cyrus naman ngayon. Habang nag-iimpake si Cyrus, nakaupo lang si Luella sa sala. Alam niya na sa mga oras na to, inaayos na ni Cyrus ang mga dala nito dahil parating na daw ang sundo nito pa uwi sa Manila. Biglaan naman yata ang alis ni Cyrus. Nakakalungkot naman. Tanong ng ama niya. Napangiti siya ng bahagya bago sumagot. Desisyon naman ho niyang umalis, tay. Irespeto na lang po natin. Baka kasi nagsawa na sa ugali mo. Hirap mo kasing kasama. Palagi kang masungit. Napailing pa ang kanyang tatay. Hindi na ako magtataka kung bakit walang lumiligaw sa'yo. Ang tatay talaga napakaano. Ngunit deep inside, sobrang weird ng kanyang pakiramdam. Napakabigat, imbis na maging masaya siya na mawawala na sa landas niya si Cyrus. Tay, bigla na lamang sumulpot si Cyrus, hila ang maleta. Hindi nito magawang tingnan si Luella dahil may kung anong demonyo ang bumubulong sa kanya na ito ay pigilan. Tay, paalam na po. Salamat ho sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Sobrang nag-enjoy po talaga ako. Aalis ka na ba talaga? Sa bagay baka kailangan ka na sa trabaho. Mag-iingat ka, iho. Kapag may bakanting panahon kay dumalaw ka dito, palagi kang welcome sa amin, Cyrus. Oo nga naman, Cyrus. Dumalaw ka pa rin sana. Sabat ng ina niyang nalulungkot rin. Oo naman po. Sumulyap ito sa kanya pero umiwas siya. Ikaw din, mag-iingat ka. Ginulo pa nito ang buhok niya bago natawa. Hinahangaan ko ang katapangan mo at ang determinasyon mo, pati ang pagmamahal mo sa magulang mo. Salamat, Luella. Salamat dahil dito ko naramdaman ang tunay na saya. Lumabas si Luella upang sundan si Cyrus. Ngumiti siya bago nagsalita. Pinapatawad na kita, Cyrus. Masaya ako dahil pinili mong ituwid ang nagawa mo. Humarap ito sa kanya. Binitiwan nito ang maleta at siya'y niyakap. This is the last time. Pwede bang yakapin muna kita? Hindi siya umangal. Sana maging masaya ka na. Si Arturo ang napili mong makasama habang buhay. Nare-respeto ko ang desisyon mong. Napakunot ang noo ni Luella. Ha? Cyrus, hindi ko sinagot si Arturo. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya at iyon lang ang kaya kong ibigay. Kumalas ng yakap si Cyrus sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nahimasmasan yata ito bigla. Akala ko gusto mo din si Arturo. Inisip kong wala na akong laban, kaya nagdesisyon na rin akong umuwi na lang. Kinuha nito ang maleta. Hindi na pala ako aalis. I can't lose you. Naghihintay na ang sundo mo. Ang bilis mo namang magdesisyon. No, I'm not leaving, Luella. Lalo pa ngayon na pinapatawad mo na ako. Busted si Arturo. Ako naman ang susubok. Napakunot ang noo ng magulang niya nang muling makita ng mga ito si Cyrus, dala ang maleta. Oh, Mama, hindi na daw aalis. Napailing si Luella at gustong matawa. Sorry po sa ginawa kong drama. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko po nakukuha ang loob ni Luella. Nanlaki ang mata ni Luella nang sabihin ito ni Cyrus sa harap mismo ng kanyang magulang. Simula nang magdesisyon si Cyrus na mag-stay ulit,
Mas naging masigasig pa ito at talagang lantara na ito sa nararamdaman nito para sa kanya. Ang ina naman niya, kilig na kilig dahil hindi daw nito inakala na tamang iniisip nito sa kanilang dalawa. Kinukulit pa nga siya nito na aminin na daw niyang pilinano nila ito ni Cyrus para makuha muna loob nila na hindi naman talaga totoo. Habang ang ama naman niya, botong-boto kay Cyrus at masaya rin para sa kanila kung sakali man daw nasasagutin niya ito. Ngunit sa ngayon, nagdadalawang isip pa talaga siya. Una sa lahat, kasinungalingan ng pagbabakasyon niya. Dahil plano na talaga niyang manirahan ulit dito sa probinsya. Pangalawa, hindi niya basta katrabaho lang si Cyrus dahil ito mismo ang boss niya. At pangatlo, hindi alam ng magulang niya na ang perang pinampaopera sa kanyang tatay ay bayad sa pagsuko niya ng pagkababae niya kay Cyrus. Hindi niya maitatago ito habang buhay. Kaya nagdadalawang isip siya kung hahayaan ba niyang si Cyrus ay makapasok sa kanyang buhay. Pinapatawad niya na si Cyrus. Hindi naman siya masamang tao at hindi siya mapagtanim ng galit once na nakita naman niyang pinili nitong magbago. Ngunit napakakomplikado talaga kung iisipin. Wala din naman siyang lakas ng loob na aminin sa magulang niyang katotohanan dahil hindi niya kayang sirain ang kasiyahan na nakikita niya ngayon. At isa pa, hindi pa fully recover ang tatay niya. Baka mapano pa ito. Lalim ng iniisip mo ah. Natigilan siya bago napasulyap kay Arturo na bigla na lamang sumulpot. Hindi niya na ito napansin dahil malayo talaga ang nililipad ng kanyang isipan. Kamusta? Imbis na sumagot, tinanong rin niya ang kaibigan. Ilang araw ding walang paramdam si Arturo sa kanya. Paniguradong nasaktan talaga niya ito. Ngunit mas masasaktan kasi niya ang kaibigan niya kapag hinayaan niya itong umasa sa wala. Pawis na si Cyrus. Ayaw pa bang umahon? Natatawa nitong tanong ng sulyapan si Cyrus na abala sa pag-aararo. Matigas ang ulo eh. Kanina ko pa pinapatigil para magmerienda. Arturo, galit ka pa ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa kaibigan ko? Nasaktan ako. Aminado naman ako, Luella. Pero hindi ko kayang magalit sa'yo kahit pa alam ko naman na wala talaga akong pag-asa. Ayoko lang kasing mas masaktan ka pa. Sorry talaga. Ngumiti ito bago tumango. Hey, kamusta brother? Bigla na lamang sumulpot si Cyrus habang malawak ang ngiti. Masaya akong hindi ka nagalit kay Luella kahit pa ako ang pinili niya. Napataas ang kilay ni Luella sa kayabangan ni Cyrus. Claiming ka na agad wala pa nga. Pampam talaga. Naiiling na sabi niya bago sinulyapan si Arturo. Mamaya sa bahay punta ka. May binigay kasi na tuba ang kakilala ni tatay. Balak nilang inumin ni Cyrus. Inimbitahan niya si Arturo. Nagsiselos na ako. Maktol ni Cyrus na ikinatawa ni Arturo. Joke lang bro. Punta ka para naman makita ko kung gaano ka kalakas uminom. Napailing na lang si Luella dahil sa bidabidang si Cyrus. Pagod man si Cyrus, masaya naman siya dahil ngayon may liwanag na ang mga ginagawa niya. Hindi na siya umaasa sa wala dahil ngayon napapansin na siya ni Luella. At kaunti na lang mapapasagot niya na ito. Shower ka na Cyrus, tapos kumain na muna bago uminom. Bili ni Luella sa kanya nang makauwi sila. Kasalukuyan itong nasa silid dahil kumukuha ito ng pamalit nito at ganon din naman siya. Nasa silid kasi ni Luella ang maleta niya. Paliguan mo kaya ako. Sinamaan siya ng tingin ni Luella. Ngumiti siya bago muling nagsalita. Joke lang, hindi ka naman mabiro. Umayos ka, uupakan talaga kita Cyrus. Wala akong pake kahit nakampi sa'yo ang magulang ko. Cute mo talagang magalit. Hinaplos niya ang buhok ni Luella. Natigilan naman ito at tila ba nahiya bigla. Sinandal niya bigla sa pader si Luella. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Gusto kong matikman ulit ang labi mo. Nakatitig siya sa labi ni Luella. Ngunit agad din naman siyang natauhan. Sorry na disappoint naman yata kita. Napabuntong hininga pa siya bago sana pakakawala na si Luella nang hilahin nito ang kwelyo niya at siya'y hagkan. Ang dami mong satsat, sige na maligo ka na. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Luella, kaya naman grabe talaga ang pamumula niya. Habang si Luella naman, kulang na lang sampalin ang sarili. Nadala lang din siya ng emosyon.
May kung anong pakiramdam kasi siya na nagsasabing halikan niya ito. Nakakahiya. Namumula din si Luella sa sobrang hiya niya. Tapos nang mag-shower si Cyrus, balak na sana niyang bumaba na sa sala nang may tumawag sa kanya. Kaagad naman niya itong sinagot kahit hindi pa nakasave ang numero sa contact list niya. "Who's this?" "Cyrus, it's me." Boses ni Sylvia. "I miss you so much. Nakauwi na ako, Cyrus. Pwede bang mag-usap naman tayo? Ayokong mawala ka sa akin." "Too late, Sylvia. We're done. At kung sa'yo hindi pa tapos yun, sa akin tapos na. Don't call me again. Masaya na ako sa buhay ko." "No, ipagpapalit mo ko sa sekretarya mong malandi. Bayaran ng babaeng yun kumpara sa akin na modelo. At kaya kong ipagmalaki. Hindi ako makakapayag na iwan mo ko at ipagpalit sa babaeng yun." "Don't you dare, Sylvia. Desisyon ko ang iwan ka. Wala siyang kinalaman kaya tumigil ka sa kahibangan mo. Ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit lumayo ang loob ko sa'yo." "Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Cyrus." Madiing wika ni Sylvia bago ibinaba ang tawag. Napailing na lamang siya bago lumabas niya. Bakit ba kasi nakikisali si Sylvia? Tapos naman na sila nito. Bago pa man siya pumunta dito sa bahay nila Luella, tinapos niya na ang relasyon nila ni Sylvia dahil ayaw niyang gawing kabit si Luella. "Ayos ka lang?" Napansin pala ito ni Luella. "Oo naman." Napabaling siya kay Arturo at sa ama ni Luella na hinihintay na pala siya. "Pasensya na po, natagalan ako." Pinaupo naman na siya ng mga ito. "Lasing na po ba si Cyrus?" Tanong ni Luella sa kanyang ina nang puntahan siya nito sa kusina. Ayaw kasi niyang makisali sa mga ito dahil usapang lalaki iyon. Wala rin naman siyang masasabi kaya nag-stay na lang siya sa kusina at tagagawa ng pulutan. "Tumba na. Si tatay mo naman 2 shot lang. Kasi bawal na. Tinikman lang talaga niya at na-miss daw kasi niyang lasa ng tuba. Si Arturo at Cyrus lang naman ang umubos ng tuba." Napatango siya bago pinuntahan na ang mga ito. Dinatnan niya si Arturo na halatang lasing din. Pero kaya pa namang umuwi habang si Cyrus wasted na talaga. Ang ama naman niya natatawa sa dalawa dahil hindi naman ito nag-inom talaga. Nakakatuwa tong dalawa. Close na sila. Wika ng kanyang ama. "Tay, inaya mo pa sila lang din naman pala ang iinom." Naiiling niyang sagot bago nilapitan muna si Arturo. "Kaya mo pa? Pwede naman kitang ihatid o ipasundo." "Si Cyrus na lang asikasuhin mo. Kaya ko pa naman, Luella. Etong si Cyrus suko na." Sinulyapan niya ito na balak na sanang gumapang. Kayabang-yabang, siya pa naman pala itong malalasing. "Arturo, salamat ha. Ingat ka pa uwi. Ipasok ko lang muna itong si Cyrus sa kwarto para makapagpahinga na rin." Nagpaalam na rin naman kasi ito sa kanya at sa kanyang magulang habang si Cyrus gigewang-gewang na lumakad. Buti na lang nakaalalay siya. Kung hindi, sumubsob na ito kanina pa. "Ayokong magalit ka." Bigla na lamang itong nagsalita. Nakaupo ito sa kama habang nakayuko. "Hindi ako galit." "Pero paano kung bumalik si Sylvia? Paano kung sirain niyang magandang nangyayari sa atin? Ayoko, hindi ako makapapayag. Ayaw kong magalit kayo sa akin." Napansin niyang umiiyak ito. Napakunot ang kanyang noo. May problema ba ito? Napaisip tuloy siya bigla. "Magagalit lang ako kapag may relasyon pa kayo at ginawa mo kong kabit." Sagot niya bago tinuyo ang luha ni Cyrus. Baka sa mata nito ang takot habang lumuluha. "Tumawag siya kagabi. Sabi niya hindi siya makakapayag na ikaw ang..." Hindi nito natuloy dahil napayakap na ito. "I can't, Luella. Kapag nawala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Ikaw ang pinakamagandang nangyarit dumating sa buhay ko." Kaya naman pala parang matamlay ito kanina. Pinatahan niya ito at tinuyo ang luha. "Tahan na, matulog ka na't ako nang bahala sa lahat." Hinagkan niya sa noo si Cyrus. Ito naman ay parang batang sumunod. Gusto tuloy niyang matawa dahil napakamasunurin. Hinagilap niya ang cellphone ni Cyrus. Nagulat pa nga siya dahil marami itong message mula kay Sylvia. Wala namang password ang cellphone ni Cyrus kaya madali niyang nabuksan. Hinintay na muna niya itong makatulog bago siya lumabas, dala ang cellphone ni Cyrus upang tapusin kung ano man ang bumabagabag kay Cyrus.
Hello, I'm glad na tumawag. Naputol si Sylvia nang magsalita siya. It's me. Malamig niyang wika. Dapat matapos na ang kahibangan ni Sylvia. Nilakasan ni Luella ang kanyang loob. So ikaw pala yung babaeng sinasabi ni Cyrus? Hayop ka? Inagaw mo ang fiancé ko? Bayaran kang hayop ka? Pechay mo ang puhunan mo para lang sa pera? Di sana, sa akin ka nalang humingi. Galit na galit si Sylvia at napakalutong ng mura nang narinig niya. Tapos ka na? Tanong niya bago muling nagsalita. Ako naman. Una, oo, binayaran niya ako. Buo niya ako nakuha, Sylvia. Hindi ako nalawayan ng kung sino-sino para sabihing bayaran talaga ako. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo kung bakit ko ginawa yun. Wala akong karapatan na malaman dahil wala ka namang ambag sa buhay ko. Pangalawa, si Cyrus ang humabol sa akin. At wala na kayo, Sylvia, bago pa man siya pumunta dito. Mali ako sa ginawa kong pagpatol sa kanya dahil ikaw ang fiancé. Pero wala akong pinagsisihan na ginawa ko yun. Ngayon, wala akong paki sa galit mo o sa mga sasabihin mo. Hindi mo mabibilog ang utak ko. Pinaglaban ako ni Cyrus, kaya ipaglalaban ko din siya. Wala kang mapapala, Sylvia, dahil ako ang pinili. Siguro naman malinaw na sa'yo na kahit mag-iskandalo ka pa dito, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Hayop ka, Luella. Mas hayop ka. Sinayang mo ang taong magmamahal sa'yo. Inuna mo ang career mo. Dahilan para malayo ang loob niya, Sylvia. And that's your fault. Mahal ko si Cyrus. Mahal na mahal ko na din siya. Kaya kahit ano pang gawin mo, hindi mo kami mapaghihiwalay. Ito ang paninindigan ni Luella bago pinatay ang tawag at nilagay sa blacklist ang numero ni Sylvia. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Cyrus nang magising siya. Napahilot siya sa kanyang sentido bago napasulyap sa katabi niya na unan. Wala na si Luella, mukhang maagang nagising. Bumaba siya at dinatnan itong nagluluto sa kusina. Ngumiti siya bago ito niyakap. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Hinaplos nito ang buhok niya bago sumagot. Maupo ka na, patapos na to. After mo mag-breakfast, mag-usap tayo. Bigla tuloy siyang kinabahan. Seryoso kasi ang aura ni Luella. Tahimik siyang nag-almusal. Pinainom din siya nito ng gamot upang makatulong sa kanyang hangover. Kabado siya nang maupo kaharap ang magulang ni Luella. Tinawag kasi siya nito nang agad matapos siyang kumain. Seryoso rin ang magulang ni Luella kaya mas lalo tuloy siyang kinakabahan. Nasabi na sa amin lahat ni Luella. Sobrang aga niyang lumuhod at umiyak sa harapan namin. Ang ama nito ang nagsimula. Agad na lumuhod si Cyrus sa harapan ng mga ito. Ako po may kasalanan. Ako lang po. Sa akin po kayo magalit, wag kay Luella. Isa lang ang gusto kong marinig, iho. Napasulyap siya kay Luella na nakangiti. Nagawa pa nitong umiti sa ganitong kaseryosong sitwasyon. Pakakasalan mo ba ang anak namin o hindi? Ho? Ayaw mo? Hindi po, gusto ko. Pananagutan ko po si Luella. Pakakasalan ko po siya ora mismo. Pangako ni Cyrus habang pigilang panginginig ng kamay. Eto na nga yata ang pinakamasayang araw para kay Luella. Sa wakas ay nakuha niya ang basbas ng kanyang magulang at naintindihan ng mga ito ang dahilan niya. Pinaliwanag niya lahat at iniyak sa kanyang ama't ina kung ano ba talaga ang sikretong hindi niya masabi at ikinatatakot nilang dalawa ni Cyrus. Inunahan niya na si Sylvia bago pa ito magtangkang manggulo. Inayos agad ni Cyrus ang lahat upang maikasalagad sila. Wala naman na siyang tutol. Mahal niya si Cyrus. Bakit ba pahihirapan pa niya ang sarili? Pinakilala siya ni Cyrus sa mga magulang nito at agad na naman hikan upang mapag-usapan ng kasal. Maluwag at maayos ang pagtanggap ng side ni Cyrus sa kanila. Walang naging problema. At hindi na din naman nagtangka pa si Sylvia na sila ay guluhin. Wala rin naman itong mapapala dahil nakasettle na ang lahat sa kanila. Ganito pala talaga ang pag-ibig. Kapag nga talaga tinamaan ka na, wala ka nang magagawa kundi ang mapangiti. Taon ang lumipas. Ilang taon na nga ba? Hindi na namalayan ni Luella dahil sobrang saya lang nila sa mga dumaan na taon. Biniyayaan agad sila ng panganay nilang lalaki na manang-mana sa kanyang asawa. Eren, si Dad po, not me. Depensa agad nito ng kanyang lapitan. Tinuro nito ang pasimunong si Cyrus. Napahilot siya sa sentido bago sinamaan ng tingin ng asawa
Nakinalat ang boxer sa lapag. Last mo na to, umuwi ka na sa Manila. Sumasakit na ulo niya dahil napakapasaway nito. Imbis na patanda, pasurong yata ang asawa niya. Lagot ka, Dad. Ikaw din, sumama ka na sa ama mong pasaway. Niyakap siya ni Cyrus. Ayoko nga, para itong batang nakayakap, habang si Erin naman tinatawanan ng ama nito. Is that really my dad? Napailing pa ito at doon nga'y natawa na siya. Napasimangot naman si Cyrus. Oo naman at wala akong magagawa. Look at you, young boy. Copy face. Kaya ka pogi dahil sa akin. You understand? Napailing si Erin. Mommy, kay Lola na muna ako. Magpi-play pa kami. Si Lolo naman tulungan kong mag-harvest ng talong na tanim niya. Tingnan mo ang anak mo. Suko na din sa'yo. Sawa ka na ba sa akin? Nagmamaktol na tanong ni Cyrus. Ang sukit naman nun. Natawa siya bago napabuntong hininga. Itinigil ni Luella ang ginagawa niya bago hinarap ang matampuhing asawa. Kung magsasawa ako, bakit hindi pa noon? Sana hindi kita pinaglaban, di sana wala si Erin. I remember those times na natatakot pa ako na baka hindi mo ko mapatawad. Sarap sa feeling na isipin na ngayon ay eto na tayo. Strong pa rin at mahal na mahal ang isa't isa. Mas nadagdagan ang pagmamahal ko sa iyo, Luella. Hinagkan siya ni Cyrus sa labi. Sige na, magligpit ka na ng boxer mo para matuwa naman ako sa iyo. Sa totoo lang, napakabuting asawa ni Cyrus. Simula nang maging mag-asawa sila, hindi siya nito nilagay sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Si Cyrus ang laging nag-a-adjust. Iniwan nito ang kumpanya para lang maalagaan silang mag-ina at manatili dito sa probinsya. Ngayon, masaya naman sila't patuloy na nagiging masaya pa.